Magandang umaga po mga kapatid. Sa umaga pong ito, muli po tayong sasamba sa ating Panginoon. Simulan po natin ang ating pananambahan sa pamamagitan ng panalangin. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Lord, thank you po sa araw na to at magpupuri po kami sa iyo. Protektahan niyo po palagi ang aming mga nanay para mas maalagaan pa po nila kami. Lord, pinagpe-pray rin po namin si Pastor Alex. Gabayan niyo po siya sa kanyang pagmi-minister at pagpalain niyo rin po kami sa aming pakikinig. In Jesus' name we pray. Amen. Ang sabi po sa awit 150 verse 6, Purihin si Yahweh lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Awitan at purihin po natin ang ating Panginoon sa pangunguna po ni Mama Len Calvo at ng worship team. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Bago po ang lahat, gusto kong batiin ang bawat kananayan ng Divine Will Christian Assembly na maligayang araw ng mga nanay and maging sa mga nanonood ng ating worship service. It's been a while po, di ba, na almost magto 2 months na po tayo na nasa quarantine period. And speaking of mga nanay, I'm sure may mga ilan sa atin na nagtatanong hanggang kailan ba itong sitwasyon natin ganito. And I'm sure, hindi lang ang mga nanay nagtatanong, kahit ang mga kabataan, ang mga estudyante natin. Kailan ba kami babalik muli sa eskwela? Maging ang mga professional, kailan ba kami papasok? And yet, meron pa rin agam-agam na kung makabalik man nga sila, are they secure? Pero alam niyo po, mapalad pong bawat sa atin dahil pwede pa rin natin panghawakan ng mga pangako at salita ng Diyos. Sabi nga po sa Matthew 6 verse 25-7, huwag daw nating ipahala kung ano yung kakainin natin, kung ano yung idadamit natin, kung yung mga ibon sa parang hindi sila naghahasik, hindi rin sila nagtatanim, and yet pinapakain sila ng ating Panginoon. And ang maganda ron, we are more precious than those birds. Mas mahal daw po tayo ng Lord sa mga ibon yan. Kaya nga po, huwag nating isipin dahil hindi po makakadagdag yung mga anxiety natin na yan ang buhay natin. Because, bigay natin yung tiwala natin sa ating Panginoon. Amen po. Dahil rest assured tayo, yung hindi man tayo physically pagod dahil nga po medyo matagal na rin tayo nakastay sa bahay. Pero yung stress o yung pagod na isipan natin, pwede natin pagkatiwala sa ating Panginoon dahil makakaasa tayo ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya na hindi kaya mag-offer ng mundo ito. Amen po. Praise God. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Kahit anumang mga banta ng pandemic na ito, Lord God, ng sitwasyon ng aming buhay sa mga sandaling ito, pwede kami magtiwala, pwede kami umasa sa presensya mo, sa kapangyarihan mo, sa pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa umagang ito, yun yung gusto namin i-declare. Kung anong mangyari, patuloy kami magpupuri sa iyo. Lord, we invite your holy presence to be upon us, to be in our midst, at patuloy kang maitaas, mapapurihan ng iyong mga anak, Lord God. Bless us, O God. Be with us, O Jesus. Hallelujah. Ito po yung aming offering sa iyo. Ito po yung awit namin sa iyo, O God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Una pala, ako ay hinihingi mo. Binigay mong lahat, mahanap nila ako. Sumbungan
kagalakan, kalakasan, natagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan, nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan lalayong buhay, pag-ibig na tunay. Sa siyang kay tamis, kagandahan mo'y mapagkailanman. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan, nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw, Jesus, hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan, nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan
Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at pamamagiting. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo ay papantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at kumapal, wala sa iyo ay papantay. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo ay papantay. Jesus, sa buhay ko ikaw ang iyong isa'y lumay, wala sa iyo ay papantay. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay na kapagkandakila sa buhay ng bawat sa amin. Hallelujah. Lord, to you, Jesus. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at kumabay, wala sa iyo ay papantay. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo ay papantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at kumabay, wala sa iyo ay papantay. Wala sa iyo ay papantay. Wala sa iyo ay papantay. Jesus, lahat ng mabuhay para sa lamang po, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. Lord, to you, Jesus. Salamat po sa worship team sa pangunguna nyo sa pagpupuri sa ating Panginoon. At para naman po sa salita ng Diyos, narito po ang lingkod ng Panginoon, Pastor Alex De Castro. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid. Ito po ay ngayon po ay Sunday para po time na tayo po ay magpuri at mag-celebrate sa goodness ng ating Lord. And di lang po ito Sunday because this is a special Sunday for a particular group ng mga tao na nilikha ng Lord. Alam ko po na sa ating lahat ay very special. Amen ho?
Ang meron pong pangalan na ang kanyang na siya po ay si Anna Jarvis. Sino po siya? Siya po ay isang anak na ang nanay niya po ay si Anne Reeves Jarvis, na nabuhay po noong early 19th century. No? Nung pong nabubuhay ang nanay niya, nag-create po ito ng isang Mother's Day Club, no? Nung mga before ng 1900s. Ang kanyang pong nanay ay active po sa pagtulong sa mga wounded soldiers nung pong panahon ng Civil War sa Amerika. Nung pong namatay ang kanyang nanay ni Anne Jarvis noong 1905, minabuti po niya na i-honor yung kanyang mother. Kaya po sinikap niya na ito ay ikuha ng atensyon sa mga authorities that time. Nagkaroon po ng memorial service sa West Virginia, no, noong taong 1905 nung namatay ang kanyang nanay. At dito nga po ay ito po yung tinatawag na International Mother's Day Shrine, no, dito po makikita yon. Noong 1908 po ay nagsimula na po yung modern na pag-celebrate ng Mother's Day. Amen ho. At ito po ang nagtulak kay Anna Jarvis para iwok niya maigi para siya po ay para po ang Mother's Day ay ma-recognize na official na holiday sa bansang Amerika. Sabi niya po, a mother is the person who has done more for you than anyone in the world. Amen ho, yun po yung sinabi niya. Kaya pinagsikapan niya po na ipaglaban na magkaroon ng Mother's Day. At later on nga po, after ilang mga taon, naging official holiday ito sa Amerika and throughout the whole world. Amen ho. So, this Sunday, ngayon ay May 10, we are celebrating Mother's Day. At yan po ang pagkukuhanan natin ng mensahe sa araw na ito. Amen ho mga kapatid. At nawa po sa mga mothers na naririto, nanonood, nakikinig, ay maging pagpapala po ito at inspiration sa inyong lahat. At sa mga anak naman ay maging challenge at maging time ng pasasalamat at pag-honor sa ating mga mothers. Amen. Praise God. Number 1 ho, motherhood is a hands-on calling or responsibility. Amen ho. Sabi po sa scriptures natin, as Exodus chapter 2 verses 5 through 9. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her female slaves to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. "This is one of the Hebrew babies," she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" "Yes, go," she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, "Take this baby and nurse him for me, and I will pay you." So the woman took the baby and nursed him. Alam po natin na ito ay istorya ni Moses nung siya po ay pinanganak at pinapapatay po ng Pharaoh ang mga babies that time kasi po na overwhelmed na ng population ng mga Hebrews ang buong Egypt. So na-insecure po ang Pharaoh, baka sila po ay pagdating ng panahon ay ang mag-rule na ay yung mga Hebrew people, kaya po pinapatay niya yung mga babies. Pero dahil po merong plano ang Diyos kay Moses, iniligtas po ng Lord si Moses. At naging very instrumental po rito ang kanyang mother para po siya ay maligtas. At nakita po natin yan sa passage. At para sa ito po yung example natin na ang mother po ay sabi natin, motherhood is a hands-on calling or responsibility. Hindi po makaya ng nanay ni Moses na ibang mag-alaga sa kanyang anak. So, nakagawa po ng paraan yung kanyang isang anak, si Miriam, para po kahit na nakuha ng anak ng Pharaoh yung bata ay maalagaan niya rin po. So, amen ho. Alam ko po lahat ng nanay, yan po ang katangian, no? Sa panoon hanggang ngayon, no? Ang motherhood is a hands-on calling or responsibility. Mga kapatid, the most demanding role in the family is assumed by our mother. And all of us will agree to that. Amen ho. Ito po ay 24 hours, 7 days a week na responsibility ng isang ina. Mothers are always on call and in case of emergency situation. Di ba?
meron tayong nakikita sa mga kotse, doktor, bawa on call, hindi ho ba? Ibig sabihin, kaya sa on call, merong emergency, bagamat tapos na yung doktor sa kaniyang clinic hours, pero dahil nga doktor siya, anytime, sabi ng kanyang Hippocratic Oath, pag may emergency, dapat tumugon siya kapag may nangailangan ng help physically. Ang mga mothers ho, ganun din mga kapatid. Lagi po silang on call. Amen ho, ang mga nanay natin, ang mga mothers natin. 24 hours, 7 days a week, naka-duty sila. In case of emergency, and even in case of non-emergency, lagi po nandyan ang mga nanay para po mangalaga at lumingap sa kanilang mga anak. Amen ho? There is no shifting mode as far as mothers are concerned. The only time they can rest is when children are asleep or when she is sick. Amen ho. Di ba? Ngayon sa trabaho, merong mga shifting kung tawagin. Di ba mga kapatid? Bawa, 6 to, alas 6 hanggang tanghali, tapos magtatrabaho, tapos ibang work naman, yung second shift ay darating. Maybe hanggang third shift. In other words, sa kumpanya ho nangyayari yan. Ang mga nanay ho, walang shifting. No? Kasi, hindi sila irreplaceable sila, amen ho, ang mga nanay. There's only one mother in the family, amen ho, at yung mother na yan irreplaceable yan. So wala siyang shifting mode, wala siyang shifting schedule, kasi nakatutok siya sa family, especially sa mga anak, on a 24-hour basis, amen ho. Intindihan po natin yung sinasabi natin na motherhood is a hands-on calling or responsibility, at doon po sa matatagal na oras na yon na nilalagak ng isang ina sa mga anak, especially simula po ito nung ipanganak ang baby 1, 2, 3, 4, 5 years old na amen ho, hanggang sa mga elementary. Siguro tutok na tutok pa rin ang mga mothers, even sa high school tutok pa rin ang mga mothers sa kanilang mga anak. Kasi nga po sinasabi natin, motherhood is a hands-on calling or responsibility. The bulk of time a mother has spent raising her children is so huge that she could hardly has time for herself. Tama ho yun, di ba? Wala nang ang oras ang isang ina sa kanyang sarili. Most of ang kanyang oras ay nakadedicate sa kanyang mga anak, especially pag naglalakihan pa ito, pag mga bata pa, lalo na po pag baby pa ito, hindi pwedeng iwan, no? Lagi mo nakatutok, laging nakamatsyag ang nanay, naglalabas siya, pero ang kanyang tenga ay sensitive, baka umiiyak yung baby, hindi ba? So pag umiyak yun, it's either umihi, hindi ba? O dumumi, o nagugutom, naiiwan niya yung nilalaban niya, o nagluluto siya, pupuntahan niya. Naintindihan po natin. So makikita ho natin yung time niya, halos wala na sa sarili. Everything ay devoted sa mga anak. Amen ho, mga kapatid. So, ang mothers po ay, indeed mothers work overtime for us. Kaya kung wala po sa vocabulary ng isang nanay na wala akong panahon, di ho? Sa isang magulang, sa isang nanay, sa isang mother, he has all the time para sa kanya, at yun ay bibigay niya sa kanyang family, especially sa mga anak. At yung difficulty ng hands-on responsibility or calling ay it will multiply kapag ang anak ay 2, 3. Intindihan po natin. So mas nagiging complicated. Lalo kung halimbawa ang pagitan ng magkakapatid ay 1, 2 taon, makikita po natin na very demanding ito sa isang mother. Pero okay lang sa mga nanay kasi they knew na ang pagiging nanay, motherhood, is a hands-on calling or responsibility. Naintindihan po natin mga kapatid, tayo ng mga anak. Okay ho? The reward or consolation mothers have in return is the delight and realization of doing their best for their children. Ito lang po ang konsuelo, no? Ang consolation ng mga nanay. Pag nakita nila, ngumiti-ngiti yung baby nila, hindi ho ba? Tinitignan lang nila habang natutulog, binibehold nila, no? Halimbawa, pag sumasayaw-sayaw na, kapag, di ba, tinuturuan, o beautiful eyes, di ba? Beautiful eyes naman yung baby, at tuwan-tumaan yung nanay. Di ba? Through that, naiibsan yung pagod nila. Amen ho? Kasi ang talagang
neutralize ng pagod, ng exhaustion ng isang nanay ay yung mga anak din, especially yung mga bata, yung mga baby. Naintindihan po natin. Kaya kung pag-aaralan natin at itong mga naging anak, no, simula pa ng baby, at kung ano man ang edad ninyo ngayon, especially yung mga wala pang asawa, yung nasa poder pa kayo ng inyong nanay, tandaan ninyo, hanggang ngayon, up to this very moment, your mother has been spending a lot of time para sa inyo. Nasa elementary na kayo or nasa high school, di ba? Ang nanay hindi lang nagpe-prepare ng inyong baon, ng inyong pagkain. Tulong nyo pa sa paggawa ng assignment. Amen, no? Amen. Amen ba, mga anak? Di ba? Mga project. Kapag may kailangan sa school o ang nanay nakikipag-usap sa principal o sa school, makikita natin na hindi hanggang ngayon, no? Hanggat ang isang anak ay nasa poder ng kanyang magulang, ang nanay ay nandun pa rin, na nagmamatsyag, hands-on pa rin siya sa kanyang responsibility, sa kanyang calling, sa kanyang anak. Kaya yun ay it is a lifetime calling. Kaya makita natin na okay lang yun sa mga nanay. Kaya mapalad ang mga anak, mapalad kayo, mapalad tayo pag meron tayong mga nanay na hands-on sa atin, na lagi nakatutok sa atin, lagi nakamatsyag sa mga assignments sa school, natulong, pag nasa bahay ka, andyan, mother see to it, hindi ka magugutom kasi magpo-provide ng pagkain, bibigay ng merienda, ibibili ka ng mga bagay na gusto mo, amen ho, dahil kailangan mo yun, there are times, tinitreat ka pa. So, ito po yung mga mothers, parang walang kapaguran, amen no, mothers are tireless worker, mothers are tireless workers sa mundong ito, especially sa family. Very crucial, sabi nga ni Anna Jarvis, wala nang pinakamahalaga na pinakamatinding impact na meron ang isang nilalang kundi ang isang mother. Intindihan po natin. No wonder ito po ay pinaglaban niya na magkaroon ng Mother's Day, and she did that na ito ay magiging worldwide na celebration. Akala niya sa bansang Amerika lang. So sa umagang ito, sa Mother's Day na ito, kailangan makita natin ng mga anak yung gaano ka responsible, gaano ka dedicated ang isang nanay just to look after our health, after our well-being, all the years of our lives, especially nung very dependent pa tayo. Pag sabi kong dependent ang isang anak sa magulang, kapag nag-aaral ka pa, dependent ka pa. Even kapag may trabaho ka na nga at nandun ka pa sa poder ng nanay mo, somehow, nag-depend ka pa rin sa nanay mo. Pag pagod ka na sa trabaho, syempre, hindi ka na makakapagluto o magluto pa rin ng nanay mo sa'yo. Mag-aasikaso pa rin. Siguro, medyo luluwag lang, no? Magiging lighten lang. Magdi-decrease lang yung hands-on ministry or hands-on calling ng nanay sa anak kapag may trabaho na siya, lalo na kapag may family na at nakabukod na. Pero hindi maitatatwa, hindi dapat kalimutan ng mga anak yung hands-on calling and responsibility na ipinore out ng isang nanay para lamang mapaigi ang kanyang anak hanggang sa dumating yung time na maging capable na siya, maging responsible na siya, at may mga achieve na siya sa buhay, may trabaho na siya, stable na siya. At yun ay nangyari kasi may isang mother na naging hands-on ang lingap, ang pagtatrabaho at pagbibigay ng lahat ng atensyon at asikaso para lamang sa mga anak na kaniyang minamahal. Praise God. So, ulitin natin, mga kapatid, motherhood is a hands-on calling or responsibility. Kita natin yan sa nanay ni Moses. For a while, kahit nga masama loob niya, manasaktan siya kasi siguro sabihin natin mga 8 to hanggang 10 years na alagaan niya si Moses or even 12. After that, binalik niya na sa Pharaoh. Ang mga nanay natin, amen o, ang mga mothers, ay ang isang bagay na ayaw niya mangyari yung mahiwala yung anak. But time will come na mangyayari yon. So, alamin ng mga mothers kaya they will do everything para ipakita sa anak gaano sila kamahal at gaano sila pinagmamalasakitan. Hallelujah. Praise God. Amen. And then, pupunta po tayo sa number 2 na ating
tungkol sa mothers. Motherhood requires a strongly built intimacy or attachment with the children. Sabi po sa Isaiah chapter 49 verse 15, "Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you." Amen ho, mga kapatid. Mahalaga ito kasi mismo ang Diyos, inalintulad niya ang kanyang pagmamahal at care sa Israel. Opo, ito po yung context nito, yung unfailing love at faithfulness ng Lord sa Israel. Na ang inalintulad niya, ganun katindi, ganun ka-stable, ganun kalalim ang kanyang pagmamahal at care sa Israel, kung paano ang isang mother na nag-nurse ng kanyang child ay ganun ang pagmamahal, ang atensyon, ang devotion, ang dedication sa kanyang anak. Ganun din po siya, sabi niya, sa mga taga-Israelita. At hypothetically, sabi nga ng Lord, pwede pang makalimutan ng isang nanay, ng isang anak. Pero ako, sabi niya, hindi ko kayo makakalimutan. But of course, hypothetical lang yun. Parang napakahirap sa isang ina nakalimutan ng kanyang anak. Siguro, very, very rare yung mga ganong nanay. Pero talagang ang mga nanay po, sasabihin natin, meron silang very intimate attachment or sabihin na nating relation sa kanilang anak. Amen ho? So, the intimacy or attachment between a mother and her children started when they were still unborn. Intindihan po natin, itong attachment na ito, itong intimacy na ito, na nag-exist between a mother and her child, ito ay nag-exist simula pa ng conception. Nung nandun na yung unborn baby sa kanyang sinapupunan, nung pregnant siya, nung pinagbubuntis na yung anak, nandun na po yun, nag-umpisa na ang intimacy. No? In fact, mga kapatid, makita natin na ang excitement, hindi ba, ng isang nanay, ng isang mag-asawa na pag, positive na yung babae, hindi ba, iba yung pakiramdam nila. Doon pa lang marahil yung positive, doon pa lang palagay ko, nandun na agad, na-implant na agad yung sense of intimacy at attachment ng nanay niya doon sa dinadala niyang baby. Kahit na ito po ay unborn pa, kahit na first month pa lang, or second month ng kanyang conception. Built-in po yun, mga kapatid. Ito yung attachment or intimacy na very strong, very deep, and very mysterious. Sabihin natin mysterious kasi nga, wala pa naman hindi ba? Pero kita ho natin, at alam ng mga nanay yan, lahat ng mga nanay kung ano yung sinasabi natin na intimacy. And words are not enough para ipaliwanag ito, but all mothers will say na totoo ito. Ibang klaseng intimacy na yun. Ibang klaseng lalim ng kanilang attachment sa kanilang pinagbubuntis pa lang na magiging anak, and later on mga anak. The source of nourishment of an unborn child is the mother. Doon pa lang hindi ba? Hindi mabubuhay ang isang sanggol nang walang nourishment na nagmumula sa nanay. Kaya nga, di ba, may pusod. Tama ba? Pusod. Di ba? Yun ang link para physically and maybe emotionally sa lahat. Yung pong bata ay lumaki. Manorish siya physically. Ma-form yung kanyang physical body. And at the same time, yung kanyang memory, yung mind, yung dunong, yung talino, yung emotion, no? Kaya nagsimula ang emotional, ang attachment emotionally, mentally, physically nasa nanay. Naintindihan po natin? Kasi siya yung magpapalaki, siya mismo, literally yung body ng nanay. Yung physical being niya ang magno-nourish dun sa kanyang baby, sa child. Kaya doon pa lang kita na natin yung intimacy o yung deep attachment between a mother, a nursing mother, or even a pregnant wife, hindi ba, doon sa kanyang dinadala na bata. But hindi na po yung attachment na yun. Tapos po, mother's instinct of loving and caring for her children is something inherent or original and not taught. Ito po ang isang nakakagulat, mga kapatid. Yung mother's think na kung tawagin, yung pong lalim ng pagmamahal at ng care ng isang nanay sa mga anak o sa isang anak. Ito po ay inherent o original.
Hindi po ito itinuro sa nanay. No? Alam na ng nanay. Dama na ng kanyang puso, conceive na ng kanyang isipan, manifested na sa kanyang emosyon, na dandun pa lang sa kanyang tiyan, no? Doon sa kanyang womb, yung bata, nandun na po yung instinct niya bilang mother, that she will be what, a caring mother, a responsible mother, a loving mother, a present mother. Yung lagi siya nandoon, yung lagi niyang tututukan yung kanyang anak. Naintindihan po natin, built-in ho yun, mga kapatid. Hindi pwede ituro sa seminar. I mean, no? Of course, there are seminars or workshops for proper care and nurture of children. Kaya po napunta sa health center, hindi ba? May pediatrician, yung mga ano, o may OB-GYN muna, hindi ba? Tapos, pag nakapanganak, doon pa sa OB-GYN, tuturuan na ano yung mga proper care habang buntis. Yun po na ituturo yun. And then, yung sa pedia, hindi ba? Paano papalakihin ng maayos yung anak kapag may sakit o kapag may trouble, punta sa pediatrician. Naintindihan po natin, ang ating government may mga health centers, nagpapabakuna, kahit sa private hospital. Ito po yung itinuturo, no? Yung proper, marami naman tinuturo din. Pero basically po, yung bulk, yung emotional aspect, mga kapatid, yung mental, yung affection, hindi po yung tinuturo. Yan po ay built-in originally sa mga nanay. Nandun pa lang sa tiyan nila, sa womb nila, yung kanilang mga anak, o yung kanyang baby, alam niya na, ramdam niya na, dama niya na ito ay dapat mahalin, ito ay mahalaga, ito ay dapat pagmalasakitan, ito ay dapat bantayan, at if need be, ang buhay ay pwedeng isacrifice para sa anak. Hindi ba? Habang ang isang nanay ay buntis, nandun siya sa isang very critical condition. Kasi yung mismong time ng delivery ay dangerous both sa bata at sa nanay. Amen, no? Doon pala makita na natin gaano yung attachment na nangyari. Doon pa lang. Kaya hindi may alis sa isang nanay na minsan na ako sa nanay na konsentidora, hindi ho ba? Minsan siguro kung titignan natin ang mga nanay talaga, siguro dala siguro yun ng depth ng affection, dala ng depth ng intimacy. Kaya minsan na-over sila, no? Minsan mali na nga yung anak o pasaway na hindi pa makante, no? Palagay ko yun ang dahilan. But of course, hindi natin ginejustify yun kasi sabi naman sa Bible, kailangan mag-i-instill ng discipline sa mga anak. But ang point ko lang ganito, mga kapatid. Very, very strong. Very formidable, mga kapatid, yung attachment, yung intimacy that exists between a mother and a child. Kaya lalo na pag pinanganak na ito, pag may konsuelo na yung nanay, hindi ba? Umingiti na, sumasayaw na yung bata. Tapos habang lumalaki, naging responsible pa lalo, matalino pa, masunurin pa, nakikita pa nila. Parang ako ito, nung bata ako. Pati ang mukha, pati itsura, pati ugali. Hindi ba? Minsan natatawang naiinis na hindi mo maintindihan yung nanay. Na hindi ba naiintindihan natin. Pero on top of it, alam natin na yung intimate relationship, yung attachment, hindi po ito basta mabibreak. Amen ho? Kaya kahit na nga ang isang anak pasaway na, sabihin na natin hindi sumusunod. Kahit nga may mga anak na talaga sabihin na natin naging very disobedient sa parents. Makita po natin ang isang ina ay hindi ma-shake yung kanyang pagmamahal, yung kanyang concern, yung kanyang attachment sa anak. Kasi galing sa kanya yun ganun kalalim yun, mga kapatid. Kaya makita ko natin na nasasaktan ang isang ang isang ina kapag nagkakaganon ang kanyang anak. Kaya nagkakaroon siya hindi lang ng physical difficulty bilang mother, no? Since na kinonsider niya yung anak niya, pinalaki niya, inalagaan niya, makita po natin na nagkaroon ito ng physical
na 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 impact sa kanya. Humina ang isang ina, nagkaroon siya, marahil napasmas siya, nahirapan siya na mata niya, naging physically humina siya. Why? Kasi sa pang-aalaga sa mga anak. So, it causes physical difficulty sa mga nanay, mga kapatid. Pero okay lang yun kasi nga sa attachment, dahil sa intimacy o attachment ng isang ina sa kanyang sa mga anak, okay lang yun kahit mahirapan siya physically. Kahit mapuyat siya, kahit magkasakit siya, alang-alang sa anak, okay lang yun. Ganun talaga ang nanay. Especially mga working mothers. No? Lalo pag uwi, pagod na, pero asa ko suhin pa rin yung mga anak. Mga kapatid, hindi lang yung physical, yung emotional difficulty rin sa mga nanay. Yung nga po, kagaya na sabi ko, pag naging pasaway, yung anak ayaw mag-aral, gusto magbarkada lang, gusto matindi pa, halimbawa, napunta sa bisyo, yung emotional difficulty, yung emotional impact, napakahirap sa isang ina. But despite of this, physical difficulty, emotional difficulty na dinanas at patuloy na dinadanas ng isang ina alang-alang sa mga anak. Bakit? Ganun pa rin katindi yung kanyang concern, yung kanyang care. Kasi nga po, sabi sa number 2, mga kapatid, sabi rito ay motherhood requires a strongly built intimacy or attachment with the children. Mga kapatid, maraming bagay na hindi pwedeng ituro sa nanay kasi hindi na yung kailangan ituro, nasa kanya na yon. Nandun pa lang sa womb niya ang isang bata, ang isang baby, alam na ng mother paano siya mag-care sa kanyang anak, paano niya mamahalin ang kanyang anak, paano niya pagmamasakitan ng kanyang anak, paano niya ibibigay ang lahat para lamang mapaigi ang kanyang anak, especially kapag ito ay lumabas na, naging baby, nag-aral na, hanggang nasa poder niya ang hands-on calling responsibility ng isang ina, nandun pa rin yon. At yung pong depth ng intimacy at attachment, nandun pa rin yon. Apply ko, kahit nga may asawa na ang mga anak, ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago yung mga nanay. Sinasabi lang natin, mga kapatid, sa dalawang bagay na ito, yung hands-on calling at responsibility ng mother, naibuhos na lang talaga niya lahat sa mga anak, ang kanyang buhay, halos walang natira sa kanya. Tapos pangalawa, yung depth ng kanyang intimacy at attachment sa kanyang anak, so strong yun, so firm yun, kahit anong mangyari sa anak, palaging anak pa rin yun, mamahalin, patatawarin, bibigyan ng another chance kung nagloko, dadamayan kapag nasa isang crisis o problema ang isang anak. Kaya sa araw na ito, sa Mother's Day, alay ko bilang mga anak, huwag natin kalimutan magpasalamat. Una sa Lord, binigyan tayo ng isang mother. Personally, mga mothers natin. So while your mothers are still around, do not hesitate or do not fail to give them thanks. Huwag tayo mag-hesitate, huwag tayo maging matipid na ipatama sa kanila yung gratefulness natin in many other ways, in a simple or kahit na sa medyo magarbong way. Pasalamatan natin ang mga mothers po sa araw na ito. Bilang mga youth, bilang mga teens, ang pwedeng gawing pag-care sa mother, pag-tanaw ng gratefulness sa mother ay mag-aral maigi, mag-focus sa pag-aaral. Sumunod sa nanay kapag sabi magsimba sa church, maglingkod sa church pagdating ng panahon, kaya nyo na maglingkod sa church, sumunod kayo sa inyong magulang, sumunod tayo sa nanay natin. Tulungan sa gawaing bahay ang nanay. May time sa pag-aaral, may time sa friends, may time sa laro, pero may time lalo tulungan ng mga nanay, lalo na mga nanay na pagod na, at yung mga lolang nanay naman magpahingay na natin sa trabaho, especially mga 60s medyo malakas pa yan, pero pag nasa 70s na, kailangan beauty rest ng mga nanay talaga, na sila na yung aalagaan, sila na talaga yung, kasi hindi lang sila nanay, lola pa. So mga anak, this Mother's Day ngayong Sunday na ito, ibigay natin yung anumang pwede nating
ibalik sa ating nanay in terms of many things para lang masabihin sa kanila, we really appreciate their love, their care, their sacrifices for each one of us. Amen. Praise God. Palain tayong lahat ng ating Panginoon. Happy Mother's Day. Ngayong araw din pong ito ay sineselebrate natin ang Mother's Day. Sabay-sabay po natin panoorin ang aming pagbati sa ating mga ina. Family, we ready to sing this again? Declaring that every tribe, every tongue and nation would declare that He is God, He is the Lord. Go ahead and put your hands together.
Happy Mother's Day po, Nanay. Happy Mother's Day, Mami, Lola, Mama P. Love you. Hi, Ma. Happy Mother's Day. Love you. Ma, happy Mother's Day. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ikaw yung binigay niya sa akin. Nagpapasalamat din ako sa iyo sa pag-aalaga mo sa akin, sa mga anak natin, sa mga apo mo. Pasensya ka na. Hindi pa ako makakauwi ngayon dahil na-lockdown ako dito at saka baka siguro mamaya makakauwi rin ako. I love you, Mama Chup Chup. Happy Mother's Day. Hi Ma, Happy Mother's Day. On behalf sa mga kapatid ko, Happy Mother's Day. And pahintay na lang yung reference number galing sa kanila from Smart Padala. And alam mo naman yon na hindi naman kami ganun ka-vocal, pero alam mo na hindi ka namin papabayaan kayo ni Daddy. And also, pag nag-asawa na ako, promise hindi ko kayo iiwan kasi choice naman namin yun na hahanap kami ng bahay na malapit sa inyo, di ba? And also, thank you sa pagtanggap kita. Happy Mother's Day. I love you. Happy Mother's Day, Mama. Thank you for caring for us and loving for us. We love you. Happy Mother's Day ulit. Happy Mother's Day, Mama and Nanay. Thank you po sa pag-alaga sa amin, Bebe. We love you! I love you! Happy Mother's Day, Nanay. Mother's Day po, Lola. Happy Mother's Day, Mama. We love you. And Happy Mother's Day po sa lahat ng kananayan ng Divine Will Christian Assembly. Hi, Mami. Hi, Grandma. So, ito po ang message ko sa inyong dalawa. Pero, gagawin ko lang po siyang simple at maikli. Happy Mother's Day sa inyong dalawa. I hope that you stay healthy and safe, lalo na at may coronavirus na nagsaspread. I hope that you have a wonderful day sa Mother's Day. Kahit naka-quarantine tayo. I love you both. I miss your grandma. Yun lang po. Happy Mother's Day ulit. Hi, Mommy. Happy Mother's Day. Always stay healthy, stay happy, and, madami pa tayong galang gagawin. Thank you for always, being so concerned about us. Thank you for your love for us. Thank you for always spoiling us. And thank you for always being there for us. Here's to more trends na papausong sa church. And more food na ipapakain mo sa amin na talagang ikabubusog namin. And more gala once the ECQ is done. Happy Mother's Day! We love you! Happy Mother's Day, Nanay. I love you. I love you! Ayun, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, lalong-lalo na sa napakaganda at napakabait kong nanay. Yan, Jamie Piatienza. Hi, Happy Mother's Day po. Sorry dahil madalas lumalikot ako, makulit kami, maingay kami, yan. Okay lang yan, kasi masyado kasing mabait kaya hindi ka kasama dun, di ba? Yan. So, ayun, Happy Mother's Day po. Maraming salamat sa lahat po ng ginagawa mo para sa amin, sa aming mga anak mo, kay Papa, at basta sa full family in general, yun na yun. Sige, yun po. Happy Mother's Day. Love you, Mama. Happy Mother's Day, Mami Darcy at Mami Tess! Maganda. A, responsable. M, masipag. A, pagmahal. Nanay, Mama, Mudra, Uma, at sa lahat ng Mamshis, Happy Mother's Day!
Magse-celebrate po ng kanilang birthday sa May 12 sina Mami Gina Cajote at ang best friend po ni Juris na si Eliza Camia. Happy birthday po! At para po sa closing prayer and benediction, narito po si Pastor Alex. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen. At siguro po, pag-pray na po natin ang mga mothers ngayon. At yun po sa inyong mga tahanan, kayo pong mga mothers, kung pwede po sana tumayo kayo at kahit wala po ako dyan, papag-pray ko po kayo. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyo sa oras na ito. At ngayon po ay Mother's Day, this Sunday. Lord, papasalamat po kami una sa lahat sa iyo dahil binigyan mo po kami ng isang ng isang nilalang na ang tawag po namin ay nanay o mother or mommy or mama. Marami pong katawagan sa mga mothers, Panginoon. Pero ano man ang tawag namin, isa lamang po ang meaning ng mother, Lord. Meaning ito ay pagmamahal, pagmamalasakit, sakripisyo, pagbibigay ng time, pagbibigay ng lahat, at pag-aaruga sa kanilang mga anak. Yun po yung nanay. At dahil Mother's Day ngayon, mga kapatid, aming Panginoon, dalangin po namin ang mga nanay ngayon na sa aming church especially. Lord, iba-iba po yung kanilang mga age. Meron po mga bago pa ng mga mothers. Meron naman po ng mga mothers na nakapagpatapos na sila ng mga anak nila sa pag-aaral sa kolehiyo. Iba nagtatrabaho na. Meron po namang mga mothers na hindi lang sila mothers pero grandma na rin sila. Lahat po sila ina-upload ko sa umagang ito. O Diyos, nawa pagpalain mo po ang lahat ng mga mothers ng Divine Will Christian Assembly. Abutin mo po sila, Panginoon, sa itong ito ng kanilang buhay, anuman po ang kanilang age. Especially po yung mga mothers na senior na alam po namin, Panginoon, na iba na rin yung kanilang nararamdaman. Dalangin po namin sa bawat isang mothers narito, especially sa mga seniors na mothers namin, Lord. Alalain mo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang kalusugan. Lingapin mo sila, Panginoon. Nawa, sa Mother's Day na ito, lahat po sila, lahat ng mga mothers ng Divine Will Christian Assembly, magkaroon po sila ng isang unique experience kasama ng kanilang family habang naka-lockdown po kami. Lord, ikaw po ang mag-remind sa mga mothers na ito na higit sa lahat, ikaw po nakakadama, nakakaalam ng mga sacrifices nila, ng mga efforts nila, ng depth ng pagmamahal nila, ng attachment nila sa kanilang mga anak. At kahit na nga po ano ang nangyari, o ano ang naging resulta, ano ang naging mga response ng mga anak, makita po namin, Panginoon, na patuloy na nagdededicate ang mga mothers ng kanilang buhay, ng kanilang attention sa kanilang mga anak. So Lord, sa oras na ito, i-bless mo po ang lahat ng mothers. Salamat po sa lahat ng kanilang ginawa at patuloy na ginagawa sa kanilang mga anak. Dalangin po namin na sa Mother's Day na ito, maging masaya po sila. At kung ano man po yung mga kanilang desire sa kanilang puso, ikaw po ang magkaloob, O Diyos. Dalangin po namin, aming Ama, na sa Mother's Day na ito, ikaw po magpuno ng kagalakan, ng pagmamahal, ng sense of fulfillment sa kanila. At hayaan mo nga po kung ano man ang mga problema ng mga mothers. Iba-iba marahil po ang kanilang mga problema. Meron sila mga concerns sa kanilang mga anak. Ikaw nga po ang magbigay ng wisdom, ng guidance para maalaman po nila kung anong gagawin. At nawa sa itong ding ito ng kanilang pagiging mother, Lord, ang mga anak maging grateful po at maging talagang thankful, Lord, sa mga effort, sa sacrifices, pagmamahal ng mga nanay sa kanilang mga buhay. Huwag po namin makalimutan na kung di dahil sa mga nanay, Panginoon, ay wala kami sa aming kinilalagyan. Marahil hindi kami magiging successful, hindi kami magiging magkakaroon ng mga achievement, hindi kami malalaki ng maayos kung wala ang paglinga, kung wala ang hands-on responsibility ng mga mothers, kung wala yung kanilang deep, yung depth na kanilang intimacy at attachment sa amin. So bless mo po ang mga mothers na ito. At Lord, sa iyong mga kamay, hayaan mo nga po na maging masaya ang lahat ng mothers ngayon. At patuloy, bigyan mo sila ng kalakasan at kakayanan na kailangan nila para may pagpatuloy nila yung kanilang calling sa iyo
bilang mga nanay. Kinukumit ko po sa iyo ang mga nanay ngayon, O Diyos, sa iyong mapagpalang kamay, pinagkakatiwala ko po sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po, Happy Mother's Day. And Mothers, God bless you all. God bless you all. At bago po tayong mag-closing prayer at sa benediction, muli, in-acknowledge po natin ang mga ginamit po ng Lord sa Mother's Day na ito. God bless you, Jasmine. Jasmine Tayag sa iyong pag-MC. Salamat sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. At gawin din po kay Len sa kanyang pag-lead ng worship. At sa mga backup worshiper po natin, maraming po salamat sa inyo. And again, ang family ng Calvo, sila rin po ang nangasiwa sa music. So God bless you, Day, Alan, and Lance. Bawat isa po sa atin sa oras na ito, sa lahat na ginamit ng Lord sa ating online worship service this Mother's Day, maging sa mga nag-greet na mga kapatiran natin, no? Nagbigay ng greetings sila sa kanilang mga mothers, maging sa ating technical crew, sina Dennis at si JR. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin sa online service natin, maraming pong salamat sa pagtangkilik sa amin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At muli, pagpalain ng Diyos ang lahat ng mga nanay. Tayo po ay dumako sa ating Panginoon sa uli nating panalangin. Aming Ama, salamat po sa iyo na sa oras na ito, sa tapos naming panambahan, ikaw po ang naitaas namin. At kahit pa paano, nabigyan po namin ng acknowledgement at ng parangal ang mga nanay. Kaya salamat o Diyos at sa lahat po ng iyong ginamit na iyong itinayo para mag-minister sa linggong ito. Pagpalain mo po silang lahat. At pagpalain mo pong lahat ang aming mga membro na patuloy na nanonood, nakikinig sa aming online service. O Diyos, salamat sa iyo. Salamat sa iyo sapagkat kahit na ganito ang sitwasyon sa kapaligiran, ikaw po yung Diyos na gumagawa ng kaparaanan para po hindi namin mamiss na ikaw ay aming purihin, sambahin. Pakinggan ka mula sa iyong salita. Mag-fellowship kami through this online service para po patuloy na kami ay mabigkis ng iyong pagmamahal at ng iyong paglinga. O Diyos, salamat po sa iyo. Haharap po kami ng isang linggo. Dalangin po namin, nawa, umigil na ang sitwasyon. Nawa, mag-intervene na po kayo supernaturally para po matapos na yung pandemic na ito. Muli, maisaayos na namin yung mga bagay-bagay na dapat naming ayusin at muling simulan sa buhay namin at maging sa aming church life. Lord, we commit to you everything. Alam po namin you are in control. At dahil dito, we can still trust you and we can still commit to you everything in the midst of this crisis. So, marami pong salamat. Ikaw po ang maluwalhati at maitaas sa aming kalagitnaan. At ipatanggap mo ang iyong mayamang pagpapala sa iyong mga anak. Mga kapatid, kayo po ay aking ipinagkakatiwala sa mapaglinga, mapagmahal, di nagmamaling, di nagbabagong paglinga, pagbabantay, at pagpapalakas, at pagpapatagumpay ng ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Magandang tanghali po sa ating lahat. At muli, sumayin niyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen.